Mga kaibigan, sa kwentong ito ay masasabi ko na lamang sa mga alagad ni Aling Pakang na mga aswang. Aswangin nyo na ang asawa ng lasing. Huwag lamang si Manong Guard na busit na sa kanyang biyanan at ang sahod ay nade-delay pa. Pakinggan po natin. Ako po si Bongbong de Leon. Mula Eastern Samar ay sumugal kami ng aking asawa para mas mapabuti ang aming buhay. Na hindi nga nagmintis ang aming mga dalangin. Nabiyayaan kami ng una naming supling. Nasa ikalimang buwan na ang kanyang pagbubuntis nang makatanggap kami ng tawag mula sa kanyang ina na nasa may probinsya na ikapa nga ng aking asawa ay kailangan naming umuwi ng Samar dahil may sakit daw ang kanyang ina at hiling nito ay sana daw ay sa kanila lumaki ang kanilang mga apo bago ito yumao. May halo man ako ng pagdududa ay dahil sa pagmamahal ko sa aking asawa ay sumunod ako sa kanyang kagustuhan. Lalo pa, ika naman daw ay malapit na kasing kunin ng lupa ang nanay niya ay bakit nga naman hindi ko pa ito pagbigyan. Aray ko! Grabe ka naman, Bong. Malay mo naman talagang may sakit na si Ina. Diba? Wala naman akong sinasabi. Basta, bahala na. Tingnan ko muna sa may opisina kung yung mga leave ko maaprobahan o kung meron pa ako makukuha. Bahala na. Opo. Dahil alam naman natin na hindi basta lamang tayong pwedeng mawawala ng matagal at baka wala na tayong mabalikang kabuhayan. Kaya aming napag-usapan na kung sakali ay hindi ako magtatagal sa kanila. Dahil kaya nga ako sumugal dito sa may Maynila mula probinsya sapagkat doon sa amin ay matumal o mahina ang kita. Na heto na nga at tumulak na kami papauwi sa kanilang probinsya para sa kahilingan ng kanyang ina na malapit nang mawala. Pero halos matampal ko ang aking muka dahil sa aking nakita. Sapagkat sa may gilid ng kalsada, malapit na sa kanila, ay nadaanan pa namin ang isang matandang babaeng walang tigil sa kakapadyak sa pag-indak sa lumalagabog na tunog ng musika na kung tawagin ay budots. Kasi naman nini. Ay naku, ganyan ba yung sinasabing malapit ng kunin ni Taning? Ayun na yun. Nini naman, nanay mo yun, di ba? Hindi, tirik na tirik yung araw. Kung humataw sa may sayawan dun sa may kapitbahay nyo, kala mo lalaban ng pandaigdigang baylihan Kunin na lang oh. Lagyan mo ng tari. Pwede ng panabong kung salpukin nyo mga kasayaw niya Oh, huwag ka naman ganyan sa nanay ko. Nanay ko pa rin yan. Sa totoo naman Naku, Nini, mukhang di ko gusto to Mukhang nabudol na naman tayo ng nanay mo. Naku po, naku. Ay, teka. Ayun si tatay kumakaway na. Ay, naku. Kundi lang sa tatay mo na napakabait Ay. Manong driver. Alam mo na yung gagawin Ibangga mo pag makita mo yung nanay nito. Ikaw talaga. Gumaganyan ka. Inaanak ng nanay ko yung kausap mo. Ha? Ay, siyempre. Biro lang. Pre, huwag kang maingay Dadagdag ako ng 20. Pagkarating sa tapat ng kanilang tahanan, ay asahan mo na ang dapat asahan. Siyempre, para kang hari. Lahat ng makita mo sa iyo ay nakangiti. Lahat ay mababait. Lalong-lalo na ang nanay niya na tila may dalawang personalidad tuwing sa alak ay sinasaniban. Tulad na lamang ngayon. Ay nako, andito na pala ang napakagwapo at artistahin na manugang ko. Oy, mga kapitbahay. Manugang ko yan. Manugang ko yan.
Tingnan nyo, oh. Ang pogi-pogi. Kamukha ni Mark. Si Barqueras. Ha? Barqueras? Ay, oo. Oo naman. Pakapogi. Martin, andito na ang manugang mo. At saka... Ayun, wala na. Bagsak na. Bagsak na yung tuka. Nene, pasok mo ng nanay mo. Pagkagising niyan. Naku po, bagong sanib na naman yan. Che, Mikoy, pakitulungan mo naman ako. At ang bigat ni nanay eh. Hindi naman ako pwede magbuhat. Salamat. Sir Narrator, totoo naman po kasi na sa tuwing nakainom ang nanay nito ay tanging lumalabas sa kanyang bibig ay tila puro rosas, mabulaklak. Ngunit, tuwing ito naman ay normal at wala itong impluwensya ng alak, ay kahit si Lucifer ay magmumukmok sa may sulok habang umiiyak. Papaano ba naman? Wagas ito kung makapanlait. Akala mo siya ay hindi ubod ng pangit. Bongbong! Naku naman, kaya ka na pag-iinitan ni nanay eh. Wala naman ako sinasabi. Katunayan, sinulat ko nga dito puro tungkol sa kabanalan ng ina mo. Ha? Ano? Minumura mo ba ako? Sus naman no. Ito talaga. Buntis ka lang, nene. Hindi ka bingi. Kako ang ganda ng ina mo. Pabuti na ang malinaw. Jesus, buti na lang magkamukha kayo ng tatay mo, no? Kung hindi, baka nagsundalo na lang ako. Che! Napakasimple lamang ng buhay sa aming probinsya. Na kung titingnan ay halos wala ka naman talaga kailangan dahil nariyan lamang sa may paligid ang yaman ng ating inang kalikasan. Pero umuusad ang mundo at kailangan sumabay sa mga hindi inaasahang pagbabago. Ngunit hindi ang nanay nito. Parang kala mo ay sa isang submachine gun ipinaglihi at ang bibig ay parang tumatalon na CD. Paulit-ulit, 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 paulit-ulit. Oy, nene. Yung asawa mo, nagsasalita na naman mag-isa. Sabi naman sa'yo eh. Si attorney na lang sana ang pinakasalan mo. Kesa dyan, naku, kukuha ka na lamang. Mukha pang pugante. Ano nangyari sa sinabi nyo kanina? Na napaka-pogi ko. Ha? Ano ka mo? Sinabi ko yun? Pambihira. Ang tibay naman ng mukha mo. Anong makikiras? Mas mukha kang ang naghihimas ng rehas. Grabe naman talaga tong nanay mo, nene. Ano? Napaka-paramdami naman ng taong ito. Ayaw mo na sasabihin ang totoo. Teka. Oh, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos. Ha? Bibili po ng alak para maging gwapo ulit ako sa may palingin nyo. Natila kumislap ang mga mata nito na may kasamang matamis na ngiti na sumisilip ang ngipin na pungi-pungi. Alam mo, nene, hindi naman hamak na may itsura talaga itong napangasawa mo, ano? Iba eh. Iyo, teka nga, lumigon ka nga sa may kaliwa. Kita mo, oh? Kamukha ni King Kong. Wag no. Ano? Ito naman, hindi naman biro. Iyo, pakisamahan mo na din ng yelo. Ha? Para naman ikaw ay mas gumwapo. Yelo? Wow, itsura nyong yan, nag-yelo pa kayo? Kala ko nga pagka-shot nyo ng alak, nginunguya nyo na yung baso eh. Hindi. Nene, ipag-impake mo na yung damuhong asawa mo. Pabalikin mo na ng Maynila. Ako nang bahala sa pagpapakanal mo. Ha? Anong kanal? Baka anal. Analment. Tsaka, baka gusto nyo ngayon na. Ngayong gabi na ako, umuwi na ako eh. Ayoko naman talaga dito eh. Ngunit, nang tangka ko nang lumabas, ay binawalan naman ako ng lalaking binan ko. At kung ako man daw ay magpapahangin, ay huwag nang masyado pang lumayo. Lalo pa, at ang gabi ay may kalaliman na. Naika ko naman, ay di naman ako tulad ng mga bata at kaya ko na ang aking sarili. Pero,
Hindi na ako nagpumilit. Inaksaya ko na lamang ang aking oras na magpagulpi sa nanay ng aking asawa sa kanyang bawat mga patutsyada. Wala naman na sa akin ang mga salita niya dahil marunong akong makisama at ito'y nakasanayan ko naman na. Hating gabi. Nakahiga na kami ng aking asawa. Plano ko bukas ay dayuhin ang aking mga kamag-anakan na hindi naman kalayuan. Uon lamang ito sa may kabilang bayan para naman na aking ipaalam na kami ay dito ay bumisita. Subalit, parang may kakaiba. May naririnig ako sa may labas. May abandonadong bahay kasi sa may kabila ng kanilang bahay. Nakadikit ito sa kanilang pagitan. Isang bakante. Naika ng aking binan na lalaki ay matagal na itong nakasarado. Sumakatuwid ay walang katao-tao. Naiwan itong tagpi-tagpi. Sira-sira ang pintuan, pati ang bintana. Pero parang may naririnig talaga akong kakaiba. Kaya hindi ko maiwasan ang magtaka. Hindi ko na ginising ang aking asawa. Marahan akong bumangon para ang aking naririnig kanina ay aking tahimik na mamanmanan. Subalit, hindi pa man ako nakakalabas ng kabahayan ay napapatingala ako. Huni. Huni ng isang hindi malamang ibon. Tila paikot-ikot. Pabalik-balik. Sa kaliwa. Biglang maririnig sa kanan. At muling maririnig sa may kabila naman. Kaya hindi ko maiwasan ang pangilabutan. Nang biglang, Ay, tik-tik! Diyos mo yun naman na yun! Paano na lang kung nabigla ako? Tapos nasampal kita nitong hawak kong tsinelas. Kasi naman ano ba yung nasa may mukha nyo? Ay naman no. dahil sa kanyang muka ay may nakalagay itong mga hiniwang maninipis na pipino sa kawaring pinaghalong itlog at harinang pinapatuyo. Nay naman! Kala ko pa naman kung ano ni, ikaw lang pala yan. Tsaka, ano ba yun? Ano ba yung naririnig ko? Tropa mo ba yun? Yung nag-iingay na yun? Tsaka, Manahimik ka muna. parang sira naman to. Baho. Ay malamang, galing ako ng banyo eh. Subalit, ang mukha ng aking binan ay seryoso. Tila wala itong oras magbiro. Habang tumitingala, nakikinig, palingon-lingon sa bawat paligid, nakikiramdam. Nanlalaki ang mga mata, wari nakaalerto, at itinaas nito ang kanyang kamay. Senyales na huwag akong maingay, sapagkat ika nito, may aswang. May aswang daw na umaaligid sa may kabahayan. Hindi ito nag-iisa. Marami. At wari tulad lamang din namin. Nakikiramdam at nagmamadali. Pero natawa ako dahil ika ko, baka mga alagang hayop lamang nila ito na siyang nakawala at nag-iingay sa may labas, sanhi ng pagkaabala. Subalit, ika ng aking binan. Makinig ka. Makinig ka, Chongoloid. Bongbong po. Bongbong. Bongbong po yung pangalan ko. Che, anong paki mo? Bueno, makinig ka. Makinig ka at mabuti. Sapagkat, ika nito, may mga bagay sa probinsya na mayroon din sa may Maynila na hindi lamang naaalintana
at napapabalita. Mga nilalang na kabisado kung papaano laruin ang ating mga paningin, pandinig at ang ating mga kaisipan. Na kung ang mga ito'y makakakuha ng pagkakataon ay hindi magdadalawang isip na makapagdulot ng tiyak na kapahamakan. At habang seryoso itong nagsasalita ang aking binan tungkol sa mga samot-saring kababalaghan, ay bigla ko itong iniwan. Ay, lintik. Kita mo talaga itong tiyonggoloid na ito. May pagkapastos din talaga eh. Ay, pakatulog na nga. At pagbalik ko sa aming kwarto, ay narinig ko pa ang aking binan na nagbabanta sa kung anumang nilalang na umaaligid sa may kabahayan. Naika nito ay lubayan ang kanyang anak dahil hindi nila magugustuhan matikman ng mga kung anumang nilalang ang kanyang matinding galit kung hindi sila nito titigilan. Dito ay malalim akong napaisip at napabulong na lamang sa tulog na tulog kong asawa. Nene. Ipa-check up mo na kaya yung nanay mo. Gabing-gabi na eh. May kaaway pa sa may sala. Nang mag-isa. Bakit hindi nyo kaya ilaban yan sa may flip-top? Malay mo. Bongbong, sasampalin kita. Patulog ka na. Oo nga, tutulog na nga eh. Ito na nga oh, pingin kumot. Lumipas pa ang mga araw. At ilang gabi na din akong puyat. Bukod sa pangaabala ng mga ika ng aking binan na hindi malamang nilalang na umaaligid sa kabahayan, ay idagdag pa na nauubos na din ang aking dalang kaperahan. At ito ang mas nakakatakot. Dahil totoo naman na dito sa ating probinsya ay kahit nasa paligid lamang ang lahat ng ating pangangailangan, ay may mga bagay pa rin tayong higit na kailangan ang bulsa ay may laman. Sapagkat may mga gamot at bayarin ang aking asawa dahil sa kanyang maselang kalagayan na kailangan kong mapunan. At ang ikinabubwisit ko palalo ay kung bakit hindi pa rin pumapasok ang aking huling sweldo sa may bangko. Nakakailang balik na ako sa may bayan para silipin ang aking ATM kung ito ay may laman. Pero wala pa talaga. Kung kaya nakakunot ang kilay ko pagbalik sa kanilang tahanan. Oh, bakit parang makabusangot ang asawa mo, Nene? Bakit? Napurukin ba siya ngayon ng nanay mo? At mas natawa ito nang malaman ang aking dahilan. Na dito ay nakakuha kami ng pagkakataon na magkasarilinan. Nakailang bote lang kami at masayang natapos ang aming inuman. Kinagabihan. Tahimik at masarap na kaming nagpapahinga ng aking asawa. Nang tapikin ako nito, sa kamarahang itinuro ang maliit na siwang doon sa may kisame. May tao. May nakasilip daw na tao. At sinisit-sitan pa daw kami. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata. Dala na ako ay naalimpungatan. Pero wala. Na medyo bahagyang nakadama ako ng inis sa aking asawa. Dahil ngayon pa lamang ako yata makakatulog ng payapa at mahaba at heto, inaabala pa. Kaya ikako sa kanya ay matulog na at baka lamang siya ay namamalikmata. Pero hindi. Hindi pa man lumalalim ang aking pagtulog ay muli akong niyugyog ng aking asawa. May tao daw sa aming bubungan. Mismo doon pa sa aming kinapupwestuhan at tila binabaklas.
tinutuklap ang aming bubungan. Subalit, ika ko, Nene, pusa lang yan. Ha? Matulog ka na. May pusa bang ganyan? Marunong magtuklap ng bubong. Ha? Malay mo. Nag-seminar yan sa may TESDA. Ganun. Bongbong naman Matulog ka na din kasi. Matulog ka na. Hayaan mo na yun. Dahil dito, hinaltak ng aking asawa ang aming munting kumot, kung kaya ay natulog akong namamaluktot. Pinilit ko ang makatulog, pero wala na. Para na akong nababaliw dahil para lamang akong nagkukunwari sa pagpikit ng aking mga mata habang maririnig ang mga langit-ngitan at mga kakaibang tinig sa paligid ng mga kung anumang nilalang. Magdamag. Paikot-ikot. Walang tigil. Kung kaya, dala ng labis na inis, nabulabog at nauudlot na pagtulog, wala pang kumot at naiipit pa ang aking sweldo. Mabilis at tahimik akong bumalikwas ng pagbangon sa katinungo ang aking malaking bag at hinugot ang pinakatago-tago kong gamit, ang 45 na baril. Ang baril na nabili ko noon sa isang kumpare sa may Maynila bilang pansariling proteksyon para sa hindi inaasahang mga pangyayari. At heto, galit na aking ikinasa ang hawak na baril. Saka pumatong sa isang maliit na bangkito para takutin ang kung sino man o anuman na tinutukoy ng aking asawa. Subalit, akala ko noon ay matapang na ako, lalo pa na may hawak akong baril. Pero hindi pa rin pala. Dahil pagkaangat ng aking muka para tanawin ang maliit na siwang sa may tabi ng nakasaradong bintana, ay tumambad sa akin ang isang pares ng mata, pulang-pula. Napakalikot na wari may hinahagilap ang kanyang pagtingin habang maririnig ang malalim at mabilis nitong paghinga. Ilang segundo, bumuhos ang mga alaala nang sabihin ko pa sa aking binan na hindi totoo at pawang katang isip lamang ang mga ganitong nilalang. Sapagkat heto mismo sa aking harapan, sa may siwang ng maliit nilang kabahayan, kitang-kita ko ang kumukurap-kurap pa na mga mata ng mga kung tawagin ay aswang. Na tila di pa yata ako nito napapansin dahil kasulukuyan na akong nakakubli sa may sulok ng dingding, habang kitang-kita ko itong nandilisik na nakatitig sa may nakahiga kong misis. Subalit, bigla na lamang itong lumingon sa akin. Natila ng laki pa ang mga pulang-pulang mata dahil sa kanya ding pagkakabigla. Saka mabilis nitong ipinasok ang kanyang kamay na wari ay para ako nitong hahablutin. Pero bunga ng kusang pagkilos ng aking katawan bilang sanay sa paghawak ng baril bilang gwardya, ay nagulat din akong naiputok ko ito sa kanya. Alintek! Hiyawan. Maririnig ang pagpalaho ng kung anumang nilalang na kumakalampag sa pagtakas sa may kabilang abandonadong bahay. Napakaingay. Mababakas mo sa tinig nito na labis siyang nasaktan, na biglang pagpasok naman din ng aking binang lalaki na may dalang itak para ito ay rumisponde. Dito, nabuhayan ako ng loob, kaya ay walang sabi-sabing lumabas ako ng bahay para sundan ang kung anumang nilalang. Nasa aking masusing pag-iimbestiga,
dala ang ilaw, ay ilang bakas ng ebidensya ang aking nakita. Ang mga nagkalat na patak ng dugo, ang malaking sira ng tagping bintana. Nawari ito ang maaaring daan na kanyang sadyang ginawa, at ang himaymay ng laman na tila piraso ng napingas na tenga. Napapailing na lamang ang aking binang lalaki. Ganito, napabiro nitong sinabi, ay mukhang mamaya ay may maghahanap ng tenga sa may palengke. Nabigla naman akong kinurot ng aking asawa. Aray! Bakit? Aray! Anong bakit? Ikaw ha? Aray! Sinabi ko nang iwan mo yan dun sa may bahay. Tapos, Aray! talagang dinala mo pa? Paano kung makapahamak ka? Wawa, parang ako pa yung lumabas na mali ah. Dapat ba? Usap-usap muna? Ganon? Bargain? Deal or no deal? Kung sino ba sa atin yung titirahin niya kanina? Diyos mio ka naman, Nene. Ano? Hindi pala totoo, ano? Tapos ngayon, ikaw pa pala ang madaming sinasabi, ano? O siya, tama na yan. Paniguradong, hindi na uulit yan. Yan ang napapala ng mga hindi nakikinig. Ayun, hindi na siya lalo makakarinig. Syunga-syunga, ilang gabi ko na pinagsasabihan, huwag dito ang pagdiskitahan. Tapos, Hoy! Nasaan na kayo? Bakit iniwan niyo ako dito? Hoy! Mga lintik na ito, oh! Hoy! Ay, ko! Madilim! Hoy! Pahiram ng ilaw! Hoy! Teka! Martin! Baby boy! Wait for me! Baby boy Martin! Wait! Sa madaling salita, naging kwentuhan na lamang ang lahat sa amin. Wala pa rin akong ebidensya o harapang nakita. Masaklap pa nito ay kinumpis ka ng aking asawa ang baril kong dala at ipinag-ingat sa kanyang ama. Ayos lamang, para na din sila ay may sariling pangproteksyon kung sakaling ako man ay wala at sa aking pagbalik ng Maynila. Isang buwan ay bumalik din ako sa trabaho. Saka sumaglit umuwi ng probinsya dahil sa pagkapanganak ng aking asawa. Nakakapagod ang pagbiyahe. Pero pag sila ay aking nakikita, lahat ng ito ay nawawala. Lalo na pag naririnig ko na naman ang bunganga ng aking binan. Diyos ko! Asos! Ano pang ginagawa ng damuhong yan dito? Akala ko ba sabi ay patay ka na daw. Dahil kasama ka dun sa may naputukan sa naganap na holdapan. May nagsasabi niyo. Yan tayo Uuwi dito. Wala man lang kadala-dala. Wala na tayong pang-ulam dito. Tapos dadagdag ka pa. Tapos. Ayan, manahimik ka lang hunay. Ayan ha. Ay, ano to? Siyempre. Ano ba? Alak. Papakalma ng inyong bunganga. Ay, ito talagang napakapuging manugang ko. Nag-abala pa. Oy, nene. Ipaghain mo nga ang iyong napakisig na asawa. Maligo ka. Magpabango ka. Magpalit ka ng panty mo. Ibigay mo yung ulam na nasa may dilaw na mangkok. Huwag na yung nasa may pula. Nagbago na yung isip ko. Ha? Bakit? Ano naman ho yung laman nung nasa pula? Siyempre, tira yun. Para sa aso. Diyos mio talaga tong nanay mo, Nene, oh. Di na nagbabago. Kaya bilib ako sa tatay mo, Nene, eh. True love to, eh. Nene! Bilisan mo. Baka bawiin pa ang kanyang regalo. O siya, maiwan ko na muna kayo dyan, ha? Martin, may baby boy. Lalabas mo na ako, ha? Ay, mga amiga. It's party! Hanggang dito na lamang po, Sir Kulas. Ikaw na sana ang bahala sa lahat. Ibawi mo na lamang ako sa aking napakabait na biyanan. Lubos na humahanga
at bumabati ng maagang maligayang Pasko. Bongbong De Leon. At iyon na nga po mga kaibigan, isang matagumpay na panggugulo ng kwento na naman ang nagawa natin dito. Siyempre, isang lubos na pasasalamat sa ating tahimik na tagapakinig sa pagpapadala ng kanyang napakatinding kwento. At opo bossing, tingin ko ay mukhang nakabawi naman tayo. Gusto ko pa sanang pahabain ito mga kaibigan tapos may part 2 ganun. Kaso wag na, tulad ng sabi ng ating kaibigan tagapakinig, i-compile na lamang natin. Para mas masaya daw. Pwede. O siya. And this is your one and only Kulas, your regular dose of Tagalog horror good vibes, na nagsasabi, huwag mahihiyang pindutin ang like, mag-subscribe at mag-iwan ng positibong mensahe para hindi ka magkabulate. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace out. Walang naman pala yun, sayang. Ay, naka-record pa rin pala. Pa yan?